Kamusta mga pare ko at welcome back to another video na naman na kung saan pag-uusapan natin ang Dito CME. Ito ang dapat mong malaman kung holders ka ba ni Dito. Short term ka ba o long term? Tinitrade mo ba si Dito o hold ka lang? Pero bago ang lahat yan, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell button para updated ka sa mga latest videos natin. At kung nagustuhan mo naman ang video natin, huwag kalimutan i-like at i-share. Tara! So ngayon, October 1, 2020, kung makikita nyo, ito yung stock quote ni Dito. Nag-open siya ng 4.9 pesos at ang previous high niya is 5.94. So almost piso ang inakyat ng Dito. Pero nagkaroon ng matinding sell-off at nag-close dito ng 5.93. So, ayun, makita nyo kung sino yung mga nagtitrade kanina. Maraming na FOMO, na whipsaw dahil dun sa kala nila puputasin na yung 5 at magsasais na. So, ayun yung mga maraming naipit or hindi nakapag take profit, no? So, bakit ba naging ganito yung ang setup ni Dito? So, ngayon, mahina ang merkado. Lahat ng traders, especially yung mga insti, kailangan nilang kumita. So, most probably, ang ginagawa nila is ipapump nila yung isang stocks and then once na sumama yung mga retailers at iba pang mga insist sa kanila idadump, no? Usually nangyayari yan sa mga speculative stocks at palaging nangyayari yung mga pump and dump scenario natin ay sa bear market o dun sa mga mahina pa ang merkado natin. So nagkaroon tayo ng karanasan dyan, no? Maraming nagkaroon ng karanasan dyan dito sa senaryo na nangyari kay Dito. So, ito yung naging trending kanina. Alam niyo ba na si Dito, nagkaroon siya ng 52 weeks high kanina? So, ito yung naging 52 weeks high ni Dito kanina, 5.94. So, by the way, ito yung aking segue ko lang yung aking deck sa monitoring ng stock. So, ongoing pa yung development niya. Andito yung mga aking gumagalaw ng mga data, no? Nakikita ko mismo real time yung 52 weeks high, 52 weeks low, yung kung sino ba yung most traded, kung sino ba yung mas malaki yung mga volumes. Nandyan yan. Ayun na lang yung tinitignan ko kung di na ako nag-open ng mismo ng mga accounts or mga online broker na ginagamit ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Si Dito at most traded siya, no? Halos triple yung mga nagtitrade sa kanya kumpara dun sa second, sa C. Yung mga holders ni C, kawawang kawawa siya, no? Kala nila ceiling, tas biglang binuhusan, no? Usually si C at si Dito, Chelsea at Dito CME, Dennis Uistak yan. And then i-check, ito rin yung biggest volume, si Dito. Alam nyo ba na si Dito ay umabot ng 1.1 billion? Take note guys, kapag ang isang stock sa isang araw umabot ng 1 billion at most traded siya, expected nyo na magkakaroon ng buhusan dyan. Matik yan. Ganyan palagi ang nangyayari, katulad kay Now, kay MRC, no? Umabot ng 1 billion yan. And then after or
before closing saka nagkapuhusan, no? Take note palagi niyo yun guys, no? Babantayan nyo palagi yung volume pag umabot ng 1 billion or bago umabot ng 1 billion, take profit na kayo at most traded pa siya. So ayun yun, most traded plus 1 billion yung value, take profit ka na. So ito yung mga, so may nakuha kayong tip kung paano mag-trade ng isang stock na umaabot ng 1 billion, no? Ingat rin kasi sa dito kasi yung dito sa ngayon ay considered natin siya as 90 degree, no? 90 degree stock. So meaning to say pataas siya. Hindi siya yung nagko-consolidate or dahan-dahan. Yung taas niya, ito yung 90 degree. Assuming, ayan, pataas yan. Itong chart na nakikita nyo is, ano siya, minute yan. So, ito yung tinatawag na ganitong chart is 45 degrees. Pero, kapag tinignan natin siya sa daily chart, pataas lang siya. Isang bar o isang candlestick na puro patataas, no? Ayan, mag-iingat kayo dyan sa mga 90 degree na stock. So, ito yung mga bumili kanina, no? Nag-participate. Tignan natin si Cole. Si Cole is may average ng 5.22. Mostly ng call, siguro naman ang average nila is 5.92. Hindi naman sila ipet kasi nasa 5.30 plus or 30 yung closing niya, no? So ito si CTC Global Equity Group, nagbenta na naman, expected natin na nagbenta na naman yung mga owners ng stock na to. So assuming na magkakaroon tayo ng mga disclosure na mga disposal of shares, no? Sila yan, kaya nagbebenta naman. So ito yung sellers, no? Usually ang pagbebenta nila cross trade ay nang ginagawa nila. So, pag may nag-cross trade dyan na equal amount, kunyari, mga 5 million, 25 million, 50 million, automatic na owner yan. So, ito yung mga sellers natin, no? So, congrats sa mga kumita at good luck dun sa mga naipit sa tuktok, no? Ayun naman talaga ang mismong goal ng stock market, no? Kailangan mong may matalo bago ka manalo, no? This is a zero sum game, no? Kung may nagsabi na sige bili ka lang ng bili, so mag-ingat ka sa mga ganung mga tao, no? So hindi kasi nila, number one, hindi nila pera yan, pera mo yan. Pag nalugi ka, wala silang losses. Pag nag-gain ka naman, hindi mo naman sila babalatuhan, no? Kaya madaling magsabi ng ganyan. Number two, tatandaan mo, kapag nasa stock market ka, lahat kalaban mo. So, hindi ka maaaring magkaroon ng kampi-kampi dyan, no? Kahit yung mga kagroup mo sa chat, kagroup mo sa mga FB group, no? Magkakalaban kayo dyan. So, ito yung sinasabi ko, no? Bakit ba kailangan, ito yung mga disposal na nangyari, no? Sa nakaraang buwan. So, halos 20, no? Araw-araw or tatlo o dalawang beses sa isang linggo na nagtitispose, no? Kung ako yung may-ari nito at nakikita ko si dito na-appreciate ko yung value ni dito, bakit kailangan magbenta ng may-ari, di ba? So ayun yung mga kailangan natin masagot, no? Ayun yung mga kailangan natin isa-isip din, no? Bakit kailangan magbenta ng may-ari? So ayun yung mga
mga grayish area pa, no? So, number one, most probably, kailangan nila ng kapital. Ayun, kaya nagbebenta sila. Number two, meron silang alam na hindi natin alam. Take note guys, mas malapit sila sa kusina. Or mas alam sila dahil sila yung nagpapatakbo ng kumpanya. So, ganun yung isipin natin, no? Kung sila George Uy, si Recto, no, nag-dispose ng or merong shares na 60M, tapos hihintayin nila na ang sinasabi ng iba na, uy, sa December, ano na yan, 20 na yan, uy, next year, nasa 1,000 na yan. So, automatic na billionaire na to, no? 20 billion, 60 billion, mahina na yung mga 100 billion kung the same amount of shares yung ibebenta nila. So, hindi natin alam, no, bakit sila nagdi-dispose, no? Ang sigurado dito, meron silang alam na hindi natin alam. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo, no? Sila George Yu, sila Eric Recto, no? Mostly sila yung nagdi-dispose. And then, magugulat na lang tayo kung mag-dispose rin dyan si Dennis Uy at saka yung asawa niya. So, ayun siguro yung pagpapababa sa price dito kung nag-dispose na yung mag-asawa. And then, ito yung mas nakakagulat, no? Pangalawa, ba't nakakagulat ito? Ito yung public ownership percentage. Mataas masyado, 61%. So, meaning to say, yung 61% sa kabuuang shares ni Tito is pagmamay-ari ng publiko at 39% dun sa mga owners lang. So, papayamanin ba ni Dennis Uy ang public, di ba? Habang siya yung nagpapakanda hirap dun sa kumpanya niya, no? So, ito yung sinasabi natin, no? Bakit mas malaki or mas malaki yung ownership ng public sa 61%? Dapat kontrolado nila yan, kasi kapag kumikita ang isang kumpanya, automatic 61%, no, ang magiging shares dun sa mismong revenue ng kita ng isang services. Continue lang natin, no? 61%. So, hindi ba nasisiraan ng ulo si Dennis Uy na 61% ang ibibigay niya sa public, and then ang mapupunta lang sa kanya is 39% plus paghahati-hatian pa ng mga owners nito. So, dito ba papasok? Kasi mayroon ding mga teorya na speculations din na kadalasan kapag mayroong planong infusion ng capital or magkakaroon ng dilution, to papasok ang kunyari ang like yung disclosure na magkakaroon ng 40 billion na sa price ng 1 pesos, no? Kadalasan yung stock pinapataas. Ayun yung kadalasang senaryo. And then, para makapag-generate, magbebenta yung mga share owners at sa kanila kukunin or sa kanila i-inject yung 40 billion sa piso. So, tubong lugaw ang ginagawa. Posibleng tubong lugaw yung ginagawa ng mga owners dito. So, ganun lang yun. Parang ganun lang yung naiisip natin na speculative scenario. So, kung titingnan natin yung mga public ownership percentage, kay TEL is 42%, kay Fruit na kakapa-IPO pa lang is 31%, kay MRC na
ah, parang um, ah, ah, dating superstar ng stock ng PSE nasa 48%. At titingnan naman natin si IS, ito in laggard stock na nasa 81% yung mga palugi ng kumpanya, no? 81%, no? Halos 20% na lang yan ng shares dito. So ganun, kadalasan ang mga kumpanya naghahanap ng backdoor, kadalasan tumitingin doon sa market capital, plus tinitingnan nila kung ilan yung pagmamay-ari ng public. Ganun yung kadalasan nagsasagawa or mga criteria ng isang kumpanya na gustong maging backdoor ang isang existing stock para di na dumaan sa tedious process, no? So ito yung stock ni dito as of October 1, 2020, no? Na-reject niya yung isang hindi siya umabot ng tawag dito ng 6 pesos. At you can as you notice yung RSI, no? RSI natin ay nasa 81 o 89 yata to, no? 89%. So ingat-ingat na dyan pag sumampa na ng 90 yan. So ingat-ingat na. Tingnan niyo yung nangyari dito, oh. Yung pasin nyo dito sa kaliwa, nag-90 yung RSI, and then suddenly nagkaroon ng matinding sell-off. So ingat sa ganyang senaryo. So dito, kung traders ka, good luck kung mai-trade mo ng maayos yan. Kung position trading ka man, huwag kang sasakay sa ganitong stock na 90 degree, no? 90 degree na yung mismong uptrend niya o yung trend niya. So in the coming days, no, siguro this week or this month, very crucial ito kay dito. So posibleng bumaba or magkaroon ng consolidation sa pagitan ng line na yan, no? So buo na yung cap and handle. Then let's see kung magkakaroon na ng retest, and then inverse buo na yung inverse head and shoulders. Usually kasi ang inverse head and shoulders is bullish siya. So pagkaroon ng kadalasan nagkakaroon ng retest yung mga support at naging resistance na or naging na resistance na nagiging support na. So nagkakaroon ng retest. So let's see kung kaya niyang mag-uptrend, no, sa pagitan ng 450 to 6. Ayun yung kadalasan or ayun yung binabandanan nating range, no? So baka dyan magkaroon ng consolidation. So ito yung stock market. So kung babasahin nyo or nabasa nyo na to, ganito yung sa stock market. Kadalasan ay pure emotions ang pinapakita. So ito yung mga hindi mo kailangan ng technical analysis or mas titignan mo yung psychological or emotions ng tao o emotions mo, no? Ito yung kasi nakakaapekto sa presyo. Bakit ba gumagalaw ang isang stock, no? Hindi yun sa technical, gumagalaw yun dun sa emotions ng tao. Ano ba yung emotions na yun? Fear at greed. So ayan palagi ang tatandaan mo, no? Once na nagkaroon ng greed, matakot ka na, dahil kadalasan ang tao na doon is
bumibili ng isang stock na hindi niya alam na posibleng mabentahan na siya dahil yung mga tao naman na greed magbenta, sila naman yung magbubuhos sa mga greedy na tao na gustong bumili. So matik yan sa stock market kung babasahin mo na lang ito. So sa stock market, ang sinabi natin ay walang kampihan dito, no? So walang kampihan dito. This is a zero sum game. Kailangan mo matalo upang manalo, no? Huwag kang maniniwala sa mga tao na sige, bili ka lang dito, yung pala bebentahan ka na pala, no? Mas lalo na kung yung stock is pataas na ng pataas or nagkaroon na ng trend or uptrend na, at makikita mo naman sa chart o makikita mo naman doon sa mismong kapag technical analysis ka, may volume na, no? Mayroon nang nakabili sa baba, to naghihintay na lang ng bibili sa taas para mabentahan, no? Dito sa stock market walang kampihan. Kailangan mong matuto, mag-aral, at kailangan mong i-develop yung emotions mo, no? Saan ka ba bibili? Saan ka ba magbebenta? Magbebenta ka na ba? Or hahabol ka ba sa isang stock? Or matanggap mo ba yung ganitong losses, no? Lahat dyan nasa emotions mo. So ito yung bashers at sellers. Sinabi na lang natin sa isang post natin, no? Ang isang basher ay hindi kayang pababain ang isang stock sa PSE, no? Ang mga gumagawa lang yan, mga newbies, no? Ito yung masyadong maiingay sa social media na lahat ng mga bashers ay lang parang immaturity ang pinagagawa nila sa buhay nila. So nirespeto pa rin natin sila, no? Ganyan din tayo na nang simula, no? Ganyan rin tayo yung mga usual gains natin na pumapalo sa 20 or 30%. So let them be na kung saan nag-enjoy na sila or maging masaya tayo dahil kumikita sila sa stock market. Pero papaano mo masustain yung ganyang estilo in a long run, no? Ito yung parang tinatawag nila na consistency, no? Paano ngayon selling pancake, no? Parang selling hotcakes si dito, no? Paano kung natapos na speculations, no? Ano bang stock yung or meron ka pa bang or applicable pa ba yung strategy mo na ginamit sa dito, no? At parang adaptability ang kailangan nilang matutunan. So tandaan natin, ang isang basher hindi kayang pabagsakin ang isang stock, no? And then ito yung mga newbies, ito yung mga maiingay sa social media, although pinagdaan na rin natin yan na let them be na kailangan rin natin ng mga tawag dito, ng mga maglalaro sa stock market para magkaroon rin ng buhay yung exchange natin. So ito yung mismong mentality natin ng pagbobodega, no? So sa mga previous video natin, no, ine-encourage natin yung mga stockholder or sa mga traders or mga investors na magbodega, no? Wag tayo yung humahabol sa isang stock na high risk nga pero high rewards, no? So possible na makakuha ka ng either na mataas na gain or sa isang iglap magkaroon ka ng losses. Dito sa mga stock record natin or watchlist natin,
sa page natin, no, sa YouTube channel natin, no. Ito yung mga stock na watchlist natin na nagsisimula pa lang magkaroon ng trend or hindi pinapansin na doon tayo papasok para magkaroon tayo ng pagbubodega sa baba. So hindi tayo yung humahabol para kapag nagkaroon ng trend at biglang pumas yung stock, tayo na yung magbibenta. So ito lang yung mga nangyari sa sa araw na ito. So good luck guys sa mga dito holders, sa Tesla holders, Chelsea holders, at sa mga other stocks na related sa telco serye, no. Good luck, secure your profit, and then give things na rin, no, para magkaroon pa tayo ng susunod na biyaya. Alam niyo na kung sinong papasalamatan at paano magpapasalamat. So good luck guys, see you sa next video, bye bye.